Sinimula ni Trump ang makasaysayang pagbabago na lumalakas sa Latin America at naging malinaw na babala rito ang Colombia. Ngayong Martes, ika-2 ng Hunyo, 2026, ipinapakita ng pagyusbong ng abogado na si Abelardo de la Espriella sa unang ikot ng halalang pampanguluhan sa Colombia na pumasok na ang kanan sa labanan para sa kapangyarihan sa isa sa pinaka-estratehikong bansa sa kontinente. Nangguna ang kandidatong kanan laban sa kaliwa at hindi agad naganap ang reaksyon. Mayroong makasaysayang pagbabago sa politika na nagaganap sa Latin America sa mismong sandaling ito. Ano ang nagbago? Bakit na yon? Paano umuusad ang pagbabago? Ikukwento ko sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang eleksyon sa Colombia ay nagbanta ng panganib para sa kaliwang bahagi ng Latin America dahil kay De La Espriella. Natapos niya ang unang round na may 43.7% ng mga boto laban sa halos 41% ni Ivan Cepeda. Nakakagulat ang resulta dahil ayon sa ilang survey, mas komportable ang kaliwa habang nagkakaisa pa lang ang tradisyonal na kanan sa mga kilalang pangalan. Iba ang mensaheng ipinadala ng botanteng Kolombiano. Hindi niya pinili ang maligamgam na politika, bagkus ang kandidatong matindi ang paninindigan kontra krimen, kartel at pagpapatuloy ng dati. Ang botanteng Kolombiano at modelo ng Colombia ay hindi pangkaraniwan sa larangang ito. Nasa rehiyon ito na apektado ng narkotrafiko, mga gerilya, armadong paksyon, krisis sa Venezuela at tunggalian ng impluensya ng Washington, mga gobyernong kaliwa at grupong kriminal na tumatawid ng hangganan. Kung mananalo ang kandidatong may istilong tulad ni na Trump at Nayib Bukele sa unang round, mensahe ito hindi lang sa Bogota kundi sa buong Latin America. Nagbalik ang seguridad sa presinto. Napagtanto ng kanan na mas gusto ng tao ang kaayusan kaysa magagandang talumpati. Nakilala si De La Espriella sa pagtataguyod ng matinding tugon laban sa mga kriminal, nangangakong lalaban sa armadong grupo at nagsusulong ng mega presyon para sa mga nananakot sa lipunan. Nakakainis para sa kaliwa ang ganitong salita dahil binabasag nito ang naratibong ang problema sa seguridad ay nasosolusyunan lang sa negosasyon. Nakikita ng karaniwang Kolombiano ang paglaganap ng kidnapping, panghingikil, droga at takot sa iba't ibang lugar. Kapag nangangako ng dialogo ang politika pero tuloy ang armadong krimen, naghahanap ng ibang paraan ang botante. Dito pumapasok si Trump bilang sentro ng pagbabagong ito. Hindi lang sa mga rally, pulang sombrero o catchy na linya ang impluensya niya, kundi pati sa pagbabago ng pamamaraan. Ibinalik ni Trump ang ideya ng soberanya, hangganan, seguridad at pambansang interes sa sentro ng kanan. Ipinakita niya na hindi kailangan humingi ng paumanhin ng konserbatibong pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo, mamamayan at ekonomiya. Ang ganitong pananalita ay nagmula sa Washington at umabot sa mga botanteng pagod sa kaliwa sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Binuksan din ng pamahalaang Trump ang isa pang mahalagang larangan sa pagputol ng malaking bahagi ng estruktura ng panlabas na tulong ng Estados Unidos na konektado sa USAID. Noong 2025, kinumpirma ni Sekretaryo Marco Rubio ang pagtanggal sa 83 proyekto ng ahensya at ang pagkansela ng halos $60 bilyong na panlabas na tulong. Para sa kanan, tinamaan ng putol na ito ang isang lumang mekanismo ng pandaigdigang impluensya kung saan ang pera ng publiko ng Amerika ay nauuwi sa pagpopondo ng mga programa, network at organisasyon sa labas ng Estados Unidos. Walang kontrol sa politika, syempre. Sa Latin America, dumating ang pagbabagong ito habang humihina ang kaliwa. Nauna nang nahalal ng Argentina si Javier Milei na may talumpate laban sa sosyalismo at laban sa labis na pinalaking estado. Ginawang simbolo ng antigang si Nayib Bukele sa El Salvador. Sa Ecuador, nanatili sa pwesto si Daniel Noboa gamit ang agenda ng seguridad at laban sa krimen. Iba pang mga bansa sa riyon ay nagsimula na ring talakayin ang tungkol sa hangganan, ilegal na droga, mga kulungan, soberanya at pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos sa mas diretsong paraan. Ang Colombia ngayon ay napabilang na rin sa listahang ito bilang ang pinakamainit na kaso sa kasalukuyan. Si Gustavo Petro ay nangakong magdadala ng malalim na pagbabago, ngunit natapos ang termino niya na may krisis sa seguridad, pagkahina ng suportang pampolitika at pagkadismaya ng ilang botante. Ang pangako ng kapayapaan ay hindi nagdala ng katahimikan.
Nagpatuloy ang operasyon ng mga armadong grupo na natiling takot ang buong mga rehiyon at nagsimulang makita ng mga tao ang pananalita ng kaliwa bilang mahina laban sa malalakas na kriminal. Ang ikalawang round ng eleksyon sa Colombia ay magiging direktang laban ng dalawang proyekto. Tinututukan ni De La Espriella ang pagpapatibay sa boto ng kanan, pag-akit sa tradisyonal na mga botante nito at paglilinya ng kabilang panig sa isyu ng pampublikong seguridad. Pinapanatili ni Ivan Cepeda ang pamana ng politika ni Petro sa pagtatanggol sa negosasyon, reformang panlipunan at pagpapatuloy ng linyang mas nakaayon sa kaliwang bahagi ng Latin America. Hindi lang ito laban sa Colombia, kundi sa buong kontinente na ang usapin. Maaring higpitan ng rehiyon ang laban sa krimen at sosyalistang impluensya o manatiling nakatali sa siklo ng pangako, karahasan at pagdepende. Maging ang tradisyonal na pagkain ng Colombia ay lubang naapektuhan. Si Paloma Valencia mula sa kilalang paksyong konektado sa Uribismo ay nagtapos sa 6.9 at sa huli ay sumuporta kay De La Espriella. Ipinapakita nito na ang botante ay hindi lang bumoboto laban sa kaliwa. Naghahanap din siya ng isang mas matatag, mas malinaw at hindi kampanteng kanan. Gusto ng botante ng isang tao na tatawagin ng kriminal na kriminal, ang kartel na kartel at ang soberanya bilang prioridad nang walang takot sa sigaw ng internasyonal na media. Maagang napansin ni Trump ang pagbabago sa pandaigdigang politika. Ayaw na ng mga mamamayan makinig sa talumpati ng mga burokrata habang silang nagdurusa sa kawalan ng seguridad. Sa US, pinagdugtong niya ang iligal na imigrasyon, droga, hangganan at organisadong krimen sa isang agenda. Sa Latin America, lalo pang lumalakas ang ganitong pag-iisip dahil nararanasan mismo ang problema sa mga barangay, sa kalsada, sa mga negosyo at sa pamilya. Kapag isang grupo ang may hawak sa teritoryo, lumalawak ang ruta ng droga at tinuturing ng gobyerno ang kriminal bilang aktor na pampulitika na uunawaan ng mamamayan ang halaga ng kahinaan. Nakakatakot ito para sa kaliwa dahil naapektuhan ang relasyon ng Latin America at Estados Unidos. Matagal nang sinusubukan ng mga gobyernong kaliwa na ibenta ang ideya ng kalayaan habang humihingi ng suporta mula sa internasyonal na network, ideological na forum at alyansa. Binago ni Trump ang kalkulasyon sa pamamagitan ng paghingi ng malinaw na pagkakampi, paglaban sa ilegal na kalakalan ng droga, kontrol sa hangganan at paggalang sa interes ng Amerika. Ang lohikang ito ay naglalagay ng presyon sa iba pang mga tunggali ang darating. Ang Brazil, Peru, Costa Rica at ibang bansa ay tampok dahil sa paparating na eleksyon at pagbabago sa politika sa Latin America. Ang tanong na nagsisimulang umikot sa likod ng mga eksena ay kung ang Colombia ba ay magiging isang hiwalay na kaso lamang o kung ito ay magpapatunay ng mas malawak na alon laban sa mga gobyerno ng kaliwa. Ang panalo sa unang yugto ng halalan ay hindi katapusan ng laban, pero nagpapakita ito ng lakas, boto at istorya ng kanan para umusad. Ang reaksyon ni Petro ay nagdagdag din ng tensyon. Pagkatapos ng resulta, kinuwestiyon niya ang bilangan ng walang matibay na ebidensya sa simula, habang ipinagtanggol ng mga autoridad at tagamasid ang kredibilidad ng eleksyon sa Colombia. Karaniwan ang galitong reaksyon kapag nawawala sa kanila ang kontrol sa naratibo. Pag panalo sila, demokrasya raw ito. Kapag natatalo sila, nagdudulot sila ng pagdududa, pinipilit ang mga institusyon at sinisikap gawing krisis ng lehitimasyon ang pagkatalo sa politika. Ang pagyusbong ng kanan sa buong Latin America ay nagpapakita rin na hindi na sapat ang usaping pang-ekonomiya lamang. Gusto ng botante ng trabaho pero nais din niyang makalabas ng walang takot. Gusto niya ng maayos na merkado at nakakulong ang mga kriminal. Nais niya rin ang ugnayan sa Estados Unidos pero matapang na gobyernong haharap sa mga armadong grupo. Nawalan ng suporta ang kaliwa dahil sinubukan nilang gawing ideological ang lahat ng bagay habang ang mga tao ay humihingi ng praktikal na solusyon. Sinimulan ni Trump ang pagbabagong ito nang ibalik niya ang pampulitikang kapangyarihan sa isyu ng soberanya. Sa pagputol ng mga panlabas na estruktura, pagpapatigas ng pananalita laban sa mga kartel at pagtatanggol sa mga gobyernong kaalyado ng interes ng Amerika, itinulak niya ang usapan patungo sa gustong marating ng kanan, seguridad, hangganan, pera ng bayan, dayuhang impluensya at pambansang kaligtasan. Naisip ng kanan na kaya nilang manalo sa malinaw na pagsasalita, habang napansin ng kaliwa na hindi na epektibo ang lumang proteksyon. Ako si Musong Alves Global.
Layunin kong lagi kang may tamang impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga link ng mga balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.